after how many months, may kasal. No? Kaya kung may kasabihan tayo na matira ang matibay, sa lahat na nagplanong nagpakasal, nagpa-schedule, pinakamatibay, sina Sarah at si Julius. Ang aking panalangin ay hindi na maikupli ang pag-asang nahanap ko sa iyong bakit mo pinakilala ang lalaking ito? Tapos hindi pa sang-ayon ang nanay ko. Ayaw ba akong maging masaya ng nanay ko? Ayaw mo ba akong maging masaya? At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag. Ang laking tulong ang tinanggap naming dalawa doon sa pilgrimage sa Bicol. Doon ay napakarami naming narinig ng testimony ng mga buhay na sabi ko, posible pala ng isang pamilya ay manatiling buo. Ang mag-asawa pala na nangako sa Diyos ay maaaring maging buo. Hanggang ngayon, ikaw at ako. Sa Diyos, dahil ang lagi niyang sinasabi sa akin, kung ito ang plano ko, ito ay mangyayari. Kaya yung araw na ito ay naniniwala ako na plinano talaga ng Diyos dahil nandito na. Wala nang bawian. Sarah, do you take Julius Patrick here present for your lawful husband according to the right of our Holy Mother, the Church? Yes, I do. Do you give yourself to him as his wife? Yes, I do. Do you accept him as your lawful husband? Yes, I do. Julius Patrick, do you take Sarah here present for your lawful wife according to the right of our Holy Mother, the Church? Yes, I do. Do you give yourself to her as her husband? Yes, I do. Do you accept her as your lawful wife? Yes, I do. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di basahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Love of God, no? Ang inyong patuloy na isasabuhay mula sa araw na ito as you begin a new chapter in your life, the married life. No? So put always, tulad ng ginagawa nyo ngayon, put always God as the center of your life. Sa hirap at ginhawa ay iibigin ka. Mula noon hanggang ngayon. Mula ngayon hanggang dulo, Ikaw at ako. Good morning, family and friends. We are gathered here today to celebrate the beginning of a new day, life together with Julius Patrick and Sarah. With joy in our hearts, let us join Julius Patrick and Sarah as we celebrate this feast of love. Tayo tumayo. Come from Lebanon, my bride. Come from Lebanon, come.
the crown, the mountains, the highest crest of Hermon. You have ravished my heart, oh my sister, my bride. Come from Lebanon, my bride, come from Lebanon, come. I have searched for the love of my heart. I searched, but I did not find it. I have found the love of my heart. I've embraced him and I'll not let him go. I belong to my beloved. His sole desire is for me. Come, let us go out in the fields. Let us lodge in the villages. Let us go out at dawn to the vineyards. Let us pick the grapes. I belong to my beloved, and his sole desire is for me. I have searched for the love of my heart. I searched, but I did not find it. I have found the love of my heart. I've embraced him and I'll not let him go. Get up quickly, get up my dove. Come away, my dove. Winter time has already passed. The voice of the turtle dove is heard. The flowers appear again on the earth. The rain is over and gone. Get up quickly, get up my dove. Come away, my dove. I have searched for the love of my heart. I searched, but I did not find it. I have found the love of my heart.
lahat. Ngayong araw na to, hindi ko maiwasang mayak dahil itong araw na to ay napaka-special dahil ito ang araw na aking tatanggapin ng isang napakagandang regalo na pagmumula sa Panginoong Diyos. Ang aking mapapangasawa na walang iba kundi si Sarah. Ako po ay nagpapasalamat dahil nakarating po kayo sa aming paanyaya at pasalamat din po ako sa mga taong tumulong sa amin upang maging matagumpay ang kasal na ito. Umiyak po ako dahil hindi ako malungkot pero na-overwhelm lang po ako kasi maraming salamat po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. All together we say, I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Glory to God in the highest, and peace on earth to the people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, Heavenly King, O God, Almighty Father, Lord, only begotten Son of the Father, Jesus Christ, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world. Have mercy on us. You who take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Lord, you alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. Almighty God, hear our prayers for Julius Patrick and Sarah, who have come here today to be united in the sacrament of marriage. Increase their faith in you and in each other, and through them bless your church with Christian children. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated.
Pagbasa mula sa aklat ni Tobias. Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Manalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan." Bumangon nga si Sarah at nanalangin silang dalawa. Ganito ang sabi ni Tobias, "Karapat-dapat kang purihin at pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Purihin ang iyong pangalan, dakila at banal magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng buong kinapal. Si Adan ay taon ng iyong inilikha. Asawa niyang si Eva, ikaw ang gumawa. Ibinigay mong katuwang para sa kanya. Ang sangkatauhay sa kanila nagmula. Sinabi mo, di dapat mag-isa ang tao, kaya't ating pagpasyahan. Gawin natin katuwang na kanyang kalarawan. Ang pag-aasawang pinasok ko ngayoy, di udyok ng nasa, kundi sa Panginoon. Tunay na matapat aking nilalayon. Itong aming buhay naway magkaroon ng awat mo't lakas sa habang panahon, nang hanggang pagtanda kami magkatulong. Sabay silang nagsabi, Amen, Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. I will bless the Lord at all times. Ulitin po natin. I will bless the Lord at all times. Awitin natin ang salmo. I will bless the Lord at all times. Glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. I will bless the Lord at all times, the Lord at all times. Look to Him that you may be radiant with joy, and your faces may not blush with shame. When the poor one called out, the Lord heard, and from all his distress He saved them. I will bless the Lord at all times, the Lord at all times. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual.
ng may pasasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my joy might be in you, and your joy might be complete. This is my commandment: love one another as I love you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for the homily. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang puso ko po ay tunay na natutuwa at nagagalak sa araw na ito. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan at tatapusin ang testimony na ito. Hayaan nyo na ibahagi ko sa inyo kung paano ginawa ng Diyos ang disenyo ng pag-ibig sa aming dalawa ni Julius. Nung una ko siyang makita na makilala, ito ay nung nasa kolehiyo kaming dalawa. That was practice teaching. At nung una siyang ipakilala sa akin, at ang una niyang linya na tumatak sa isipan ko, sabi niya, "Hi, I'm Julius. I'm single and always available." Yun yung una niyang litanya. At nung mga panahon na yun ay hindi ko magustuhan ng taong ito. Dahil sa sobrang yabang niya, lalo na nung nagkasama kami sa practice teaching sa San Vicente, doon kami na-assign. At dito ko nakita yung talagang kayabangan niya, no, na talagang halos araw-araw na magkasama kami sa kainan ay wala kaming ibang ginawa kundi ang magsumbatan patungkol sa bitterness namin sa pag-ibig. Dahil bago namin makilalang isa't isa ay galing kaming dalawa dito sa heartbreak, no, ng MU na sinasabi nila. Kaya naman, lagi-lagi kaming nag-aaway hanggang sa hindi ko alam kung paanong ang Diyos ay gumawa nitong paraan na itong taong to ay pinakilala niya sa akin ng buong buo. Ito ay nangyari noong una kong naramdaman itong kakaibang saya kapag nakikita ko itong lalaking ito. Nung Valentine's Day, doon sa San Vicente Elementary School, ay nagdala siya ng gitara. Nung nagdala siya ng gitara ay yung mga teachers doon ay hinila-hila kami ng mga bata para pagsamahin sa isang school at pinag-perform nila kami. At nung nag-perform kaming dalawa doon ay doon ko naramdaman itong goosebumps sa aking sa balahibo ko, no, sa sarili ko. Sabi ko, ano itong nararamdaman ko? Kilig lang ba to? Feelings lang ba to? Parang ganun. And yung unang kanta naming dalawa, wala kaming practice, hindi kami nag-practice na dalawa. Pero nagkaroon kami ng blending. Nagsi-second voice siya. Parang ang tagal-tagal na naming magkakilala. Nung panahon na yon, at doon na nagsimula ang lahat. No? Hanggang sa nag-exam kaming dalawa. At nagtataka kami kung bakit doon sa testing center, lahat ng mga kabarkada namin nahiwalay sa amin. Subalit kaming dalawa lang yung na-assign sa isang testing school. Kaming dalawa lang talaga. Siguro dahil letter N siya at letter M ako. No, kaya nagkasama kami doon. Sabi namin, ang galing naman ng tadhana. Pinagtadhana ba talaga tayo? Tayong dalawa lang magkasama dito. At simula noon ay nagtatanong na kami, no, sa Diyos kung ano ba, bakit ganito. Pinagtagpo kami muli. Hanggang sa yun, makalipas ang isang taon na siya ay nagsabi ng kanyang nararamdaman. No, pagkatapos nun ay sinagot ko ang lalaking ito ng oo. No? At pagkatapos nun, ay pagkalipas ng 3 taon, itong taong to ay sinurpresa niya ako, no? Na marami pala siyang plano ng proposal. Subalit wala ni isa ang natuloy.
Isa doon ay yung nag-propose siya na kaming dalawa lang, wala ni isang nakaalam. At yun, nung nag-propose siya, hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Oo o hindi. Tinatanong niya ako, ano, oo ba o hindi? Sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, oo, pero hindi pa siguro ngayon. Ganon yung sagot ko sa kanya, no? Nung 3 years pa lang namin. Pero, nung mga panahon na yun ay, lagi siyang umiiyak, no? Kasi gusto na niya talaga kami mag-settle, ganon. Pero ako talagang parang ayoko pa, hanggang sa isang araw, binigyan ako ng Diyos nitong lakas na sabihin sa aking ina. Na I was 24 years old noon. Sabi ko, Nay, may sasabihin kami ni Julius. Sinabi namin, tas yun, sinabi nga naming dalawa. At nagulat siya, hanggang sa ipinaalam din namin itong plano na ito sa aming mga katikista at sa simbahan. No? Pinaalam namin na itong plano ng pagpapakasal. Subalit, nung nabubuhay pa ang aking ina, sabi niya sa akin at sabi niya sa amin sa community ay parang hindi pa ito ang kalooban ng Diyos sa aking anak nung mga panahon na yon. Dahil nakikita ko itong si Julius ay siloso. No? Ayoko na itong anak ko. Pag kinasal sila, baka bugbugin lang niya. O baka naman kung ano pang gawin niya sa anak ko, sabi niya. No? And ang advice din sa amin is to test itong pagmamahalan na ito, no? Itong pag-ibig na ito. Kung totoo nga ba na ito ay kalooban ng Diyos o dahil lamang dito sa tawag ng laman o dahil lamang sa kilig-kilig o dahil lamang dito sa napanaginipan ko at napanaginipan niya na nandito kami sa inyong harapan na kinakasal. Kaya naman, sige, let us put this relationship into the test. At doon sa panahon na yon ay 5 buwan na tinigil namin ang relasyon naming dalawa, no? To cut off this relationship first. At nung panahon na yun, yun yung pinaka-darkest para sa akin noon ay isa sa pinaka-malungkot na panahon ng buhay ko. Sabi ko, Panginoon, bakit mo pinakilala ang lalaking ito? Tapos hindi pa sang-ayon ang nanay ko, ganun. Ayaw ba akong maging masaya ng nanay ko? Ayaw mo ba akong maging masaya? Hanggang sa itong taong to nagtanong sa akin, no, after 5 months na hindi kami nagkikita, wala kaming communication, kung meron man, hi, hello, ganun lang, kumusta? Hanggang sa sinabi niya, ano bang dapat nating gawin? Sabi niya sa akin. At ang sabi ko lang sa kanya, we have to trust in the process, no? Na magtiwala tayo. This is the time na tayo hiwalay para ipakita sa atin ng Diyos na hindi lang ikaw at ako. Ang relasyon na ito ay seryoso. Ang papasukin natin ay seryoso. Ang kasal ay seryoso. No, na hindi isang araw pag ayaw mo na, ayoko na, tapos na. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Kaya kailangan nating sumunod at makinig sa mga panahon na ito. Yun ang sabi ko sa kanya. That was 6 years ago pala. Kaya naman 3 taon na kami ay tinuruan ng Diyos hanggang sa ang lalaking ito ay natutong makinig din. No? Many times sa aming dalawa ay nagdedebate kami sa paniniwala, nagdedebate kami sa mga bagay-bagay dahil nga nung college siya ay napasok sa isang group din na kung saan napaiba kami ng paniniwala. Kaya naman, nung tinulungan din siya ng Diyos na maibalik dito na sa kanyang binyag sa pagiging isang Kristiyano. Kaya nung panahon na yon, lalo na nung dinala kami doon sa Bicol, sa pilgrimage, parehos kami na nag-sacrifice ng first day of school. Napakahirap mag-file ng leave. Kasi doon sa first day of school, yun ang pinaka-importante sa lahat kasi kailangan na ma-meet mo yung estudyante mo. Pero kaming dalawa, binigyan kami ng grasya ng Diyos na magkaroon nitong courage na mag-live sa unang araw na yon. Ang dami naming pinagdaanan bago payagan ang live na yon. Subalit nung napayagan kami ay ang laking tulong ang tinanggap naming dalawa doon sa pilgrimage sa Bicol. Doon ay napakarami naming narinig na testimony, na mga buhay, na sabi ko, posible pala, ng isang pamilya ay manatiling buo.
ang mag-asawa pala na nangako sa Diyos ay maaring maging buo, no? Dahil ang dami kong takot. Takot ako na baka dumating ang panahon, magsawa ka, maghiwalay tayo. No, yun yung mga takot ko. Na nung panahon na yun ay hindi pa klaro sa akin. Nung araw na yun na call of vocation, ay parehas kaming tinulungan ng Diyos na itong taong to pala ay tunay na itong hinahanda ng Diyos para sa akin. Kaya naman nung pumunta kami sa Davao kasama yung nanay ko, sabi niya sa akin, nag-uusap-usap kami, magpakasal na kayo, sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, di ba ayaw mo? Sabi ko, hindi. Nakikita ko, handa na siya para sa iyo. Sabi niya, na handa na kayong pasukin ang Kristiyanong kasal at ang pamilya, sabi niya. Tapos, nung umuwi kami, inulit na naman niya yun. Nung umakyat siya sa bahay sa second floor, sabi niya, agkasar kayo kit din bago ako mamatay ko na kanya, hindi. Sabi ko sa kanya, ang kaban nga mamati dita, agjojo ko lang ay ta, sabi ko kay Julius. Pero, nung panahon na nag-decide kami ulit, sige, pumayag na si nanay, ituloy na natin, sabi ko. At nung panahon na nagpaplano kami na itutuloy na namin ulit, yun na yung panahon na kinuha na ng ating Panginoon ng aking ina. No, sabi ko, bakit? Hindi niya ako maihahatid. No? Subalit, inihanda na rin ako ng Diyos sa panahon na yun dahil nandito ang aking tatay. Nandito ang aking tita na siyang naghatid sa akin. Yun ang isa sa fulfillment ng nanay ko bago siya nawala. Kasi pumunta pa siya ng Manila para mag-invite ng mga tao, ng mga kapatid niya para lang umattend sa wedding na ito. Subalit, ang daming balakid, no? Isa na dito yung pandemic na ito, kaya nga tayo naka-face mask lahat. Nagkaroon pa ng swine flu, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng baboy. Ang dami-dami talaga, kaya hindi namin alam kung paano itutuloy, no? Yung lahat ng plano namin, lahat ay nabago. Ang tagal ng preparation namin, 6 years. Tapos, sa loob lamang ng 2 weeks, ay nangyari ang lahat ng ito. Isang simple, no? Itong tinuturo sa akin ng Diyos na mabuhay dito sa simpleng buhay, hindi dito sa vanity na iniisip ko. Kaya naman, salamat sa Diyos sa community, sa mga tao na nagpa-realize sa akin, sa mga tumulong, sa mga katikista, sa lahat ng tao na tumulong sa amin dahil hindi ako ganito kasaya ngayon. Kung hindi dahil sa inyo, sa mga co-teachers na din, na lagi na lang nambubugbog sa akin sa school. Hoy, gumising ka, panahon na. Parang gano'n. Ano pang hinihintay mo? Ano pang hinihintay nyo? Hindi kailangan na maraming dumalo. Hindi mo na kailangan hintayin pa yung mga tao na yan. Paano pag dumating na naman na virus? Paano kung ano pa ang dumating, no? Itong mga to ang sinasabi nila. Oo nga naman, sabi ko, sino bang kailangan kong i-please ang mga taong ito? Sino bang kakasamahin ko? Hindi ba't si Julius? Kaya naman, salamat sa Diyos dito sa salita niya, no? Sa lahat ng pagtuturo niya sa akin. Kaya yun lamang po yung may babahagi ko. Sa akin naman kung paano ko nakilala si Sarah. Actually, bago pa ako makilala ni Sarah ay kilala ko na siya noon. Dahil nung nag-aaral ako sa Bayambang ay mahilig akong magtambay doon sa may Akasya. Kasi may mga bench doon. Ewan ko bakit sa tuwing umaga na lang may nakikita akong babaeng nakatirintas na kung nanonood kayo ng Judy Abbott, yung 2 tirintas na magkabilaan. Tapos meron ba siyang bitbit na parang bag. Lagi ko siyang tinatawanan. Pinagtitripan ko tong taong ito na siya yung source ng aking kasiyahan pag umaga dahil may napagtitripan ako. Yun pala, yung taong aking pinagtitripan noon, siya pala yung binigay ng Diyos na siya magiging kabiyak ng aking puso sa araw na ito. At noon, yung sabi niya nga na nagkakilala kami nung practice teaching. Totoo yun na mayabang ako dahil galing din ako sa heartbreak. Kasi nasabi niya. Noon, ang isip ko, gusto kong magiganti sa mga babae.
Dahil lahat na lang ginawa ko. Pero ganun, niloko ako sa pakiramdam ko. Kaya noon, kung may nakikilala akong mga bago, nagyayabang na lang ako para walang makagusto sa akin. Tapos yun na nga, na-deploy kami sa San Vicente. Hindi pa siya nag-aayos noon. Parang hindi pa ako attracted sa kanya. Tapos nung araw na nagpariband siya, nung bigla siyang dumaan sa harap ko, na tinitigan ko parang ibang tao. Hindi siya yung taong tinatawanan ko na noon nung ako'y nagtatambay sa harapan ng PSU. Yung parang nagniningning siya sa harap ko. Yung parang tinamaan ako agad-agad, yung love at first sight. Pero noon may ka-textmate ako na taga Mindanao, pero parang pinagtitripan ko kasi yun nga, gusto kong maghiganti sa babae. Hanggang sa naglaw ng panahon na hindi ko na tinitext yung taga Mindanao na yon, si Sarah. Pasimple naman ako na dumidiskarte. Ang ginagawa ko noon, sinusundo ko siya sa kwarto na kanyang pinagtuturuan kapag kami magla-lunch. Pasimple lang na, pero hindi pa ako nagpaparamdam. Para lang makilala ko siya kung ano yung mga hilig niya. Kasi noon nung nakilala ko siya nung unang-una, parang ang arte-arte niya sa paningin ko. Yung Miss Sungit. Ang sungit niya sa paningin, pero deep inside, iba pala. Tapos yun nga, lagi kaming nag-away, totoo yung sinasabi niya dahil iba yung paniniwala ko sa paniniwala niya, magkaiba kami parang yung North at South Pole, hindi magkatugma. Araw-araw na bangayan yan. Pero habang naglalao ng panahon, unti-unti kaming napapalapit sa isa't isa. Meron pa yung strategy ko noon na kunwari, maghahatid ako ng pusit sa kanila. Yun pala umaakyat na ng ligaw. Tapos, yun na nga nung umabot kami ng 3 taon na, yung nag-propose ako, hindi ko pinablik kasi gusto ko yung solim lang, yung kaming dalawa lang. Sumagot naman siya ng oo, tuwang-tuwa naman ako. Sinabihan ko agad ang aking mga magulang na kami magpapakasal na. Ngunit yung sabi na nga niya na yung unang udlot ng plano namin, sobrang sama ng loob ko na parang merong isang tao na pumipigil sa kasal namin. At nais kong maghiganti sa taong yon. Nais kong gawan siya ng masama. Ngunit salamat sa Diyos dahil hindi niya ito hinayaan na mangyari dahil karumal-dumal yung aking pinaplano na gawin. Tapos, ng mga sunod na panahon, nung kinukulit na kami ng nanay na magpakasal, yun naman yung panahon na mahinga na siya sa piling ng Diyos. Yung pakiramdam ko tuloy parang mayroong pumipigil sa pag-iisang dibdib namin na dalawa. Nung pangalawang beses na yon na pagkaudlot ng kasal namin, ginugol ko ang buhay ko sa pagmumotor. Rides ako ng rides kahit kung saan ako pumunta. Sumama ako sa isang club. Nagkaroon ako ng pagkakataon upang makakilala ng ibang tao, mambabae. Ngunit salamat sa Diyos dahil hindi ito nangyari. Hindi niya inayaan na masira ang buhay ko, niyang pagkalulong sa pag-inom. Kasi nung kasagsagan noon ng hindi pagtuloy ng kasal namin, halos gabi-gabi akong umiinom. Alam yan ng mga magulang ko. Meron pa yung napagtitripan ko yung mga sasakyan. Sumisigaw ako sa kalsada dahil sa sama ng loob ko, nais kong ilabas talaga yung sama ng loob ko dahil bakit kung sino pa ang taong nais na magpakasal, kung sino pa yung lalaking totoo sa isang babae na papakasalan niya, hindi matuloy-tuloy na magpakasal. Tapos itong panahon na ito, nagplano ulit kami.
dumating ang pandemya nating kinakaharap ngayon. Sobrang hirap. Nag-uusap pa kami kung itutuloy pa ba natin o hintayin na natin na matapos. Ngunit salamat sa Diyos dahil ang lagi niyang sinasabi sa akin, kung ito ang plano ko, ito ay mangyayari. Kaya yung araw na ito ay naniniwala ako na plinano talaga ng Diyos dahil nandito na. Wala nang bawian. Salamat sa grasya at gloria ng Panginoong Diyos dahil maaraw, hindi tulad kahapon na napakalakas ng ulan na nung kinuha pa namin yung karne na ipapakain sa namin, yung parang may pumipigil talaga sa amin na merong balakid kasi nung pauwi kami sa kanila, noon wala pang nakaharang na kahoy. Pero nung pabalik na kami, merong nakaharang na kahoy na parang pumipigil talaga. Siguro ito ay paraan ng demonyo para kami ay discourage na ituloy yung kasal na ito. Ngunit salamat sa Panginoon dahil kagabi, nagdasal kaming dalawa bago matulog. Ngunit hindi kami magkasama. Nagdasal kami na hiningi sa Panginoon na kung ito ang plano niya, ito ibibigay niya. At buong puso kaming nagtiwala sa Kanya at pagkagising ko ng umaga, ang lakas ng kabog ng dibdib ko na ito na talaga. Pero actually hindi talaga ako nakatulog. Sa sobrang excitement ko siguro, tapos ito na, pumasok na ako. Habang papasok pa lang ako dyan sa aisle, hindi ko na mapigilan yung iyak ko dahil sa sobrang saya. Dahil ilang bundok ang aking tinawid upang lang aking mapakasalan ng taong ito. Ang babae na hinanda sa akin ng Diyos. Na sinasabi sa akin ng katikista, yung bundok na ito, ang ilang pagsubok na aking dinaraanan, na nandyan pa yung pupunta ako sa gawain namin na lumilipat ako sa kalsada. Ilang beses na ako na-disgrasya dyan, ngunit hindi ako inayaan ng Diyos na masaktan, maputulan ng paa. At salamat din sa Panginoong Diyos sa aking mga magulang na laging nagpapayo sa akin na kahit matigas ang ulo ko, pasaway ako, hindi pa rin sila nagsasawa. At ito na nga, habang nakikita ko si Sarah na papasok, iyak na naman ako ng iyak. Dahil napakasaya talaga. Ako, ayoko nang ipakita na umiiyak ako dahil tigas-tigas nga, pero walang matigas na tao sa harapan ng Diyos. Lahat lumalambot, kagaya ko. At nung tinanggap ko na siya, hindi ko mapigilan ng umiyak kaya hindi ako makapagsalitang mabuti kanina sa harapan. At kaya nagpapasalamat din ako sa mga tao na sumuporta sa amin, tumulong sa amin, sa aking katikista, sa aking responsible, sa community, sa daan, sa lahat ng community. Dahil hindi namin ito kaya na dalawa lang kung wala ang grasya at gloria ng Diyos na siyang gumagabay sa amin sa araw na ito. Kaya sa inyo rin na aming mga bisita sa oras na ito, maraming salamat at kayo ay nakadalo. At sa mga hindi po nakapunta na nasa Zoom ngayon, kasi bilang pagsunod na rin po sa protocol, kailangan po nating sumunod. At yun lang po. Maraming salamat. Pinapakinggan ko yung testimony ni Sarah Julius, no? Ay iniisip ko, no, na mula nung March start yung quarantine ay more than 30, binilang ko ata more than 30 yung mga couples na naka-schedule magpakasal, March, April, May, ngayong June, no? At halos lahat, no, actually ay tumatawag sa opisina, nagka-cancel, no? Ewan ko kung yung iba nagkahiwalay na ata. No? Pero first time after how many months may kasal, no? Kaya kung may kasabihan tayo na matira ang matibay, sa lahat na nagplanong nagpakasal, nagpa-schedule, pinakamatibay sina Sarah at si Julius kasi natuloy ang kasal nila. No? At
At kanina ay habang nakikinig tayo, no, ay yung kanilang love story, no, ay akala ko ay nanonood ako ng love story ni na Daniel Padilla at si Kathleen Bernardo, o yung Leskin, no, si Enrique Hill, Liza Soberano, no? At may natutunan ako kay Julius, may tip, no, na natutunan rinig ko sa mga dalaga na nandito: magpariban kayo, gaganda kayo. No? But more than, no, lahat ng mga pagsubok, alam natin, no, part, no, sa matinding pagsubok hinaharap natin, no, especially sa tulad nila, no, na nagmamahalan, nagplaplano, nagpapakasal, tapos ay bigla-bigla na lang nasira lahat ng plano dahil nga dito sa pandemic na ito. Ay lately may binasa akong articles, title niya Love in Time of Pandemic, no? Na paano nga ba, no, na hindi sila pwedeng dumalaw, hindi sila pwedeng mag-date, no? Paano mo express yung pagmamahal mo, no? Narinig natin at napakinggan natin, no, na kung paano nga ba yung totoo nga yung sinasawag na love conquers all, no? Na lahat ng pagsubok na dinanas nila, nalagpasan nila, at kung bakit, anong dahilan na nalagpasan nila yon? Dahil alam nila, naranasan nila ang pagmamahal ng Diyos. Ng pagmamahal nila na ito ay hindi lang yung sabi sana kilig-kilig lamang, no? Pero it is a commitment. At alam nila, ang papasukan nila, it is a lifetime commitment, no? Sabi nga, no, love is not just a feeling, but love is a commitment. At ito yung gagawin nila ngayon sa araw na ito, to commit themselves, no, before God in the presence of their family and friends, no, that they will love one another, for better, for worse, for richer, poor, in sickness and in health, no? At yun ang kanilang gagawin, no? At yun ang ating makikita, no? At kung meron man, no, yung pagmamahal nila nararamdaman sa isa't isa, ay alam nila saan galing ang pagmamahal na yon, no? Na ito ay nanggagaling sa pagmamahal din ng Diyos. As we heard in our gospel na napili nila, sabi ay, as the Father loves me, so I also love you. This is my commandment, love one another as I love you. That the love of God is pure, that the love of God is unconditional, at sana this love of God, no, ang inyong patuloy na isasabuhay mula sa araw na ito as you, no, begin a new chapter in your life, the married life, no? So put always, no, tulad ng ginagawa nyo ngayon, put always God as the center of your life. Pray always as a family, dahil lagi natin na sinasabi, the family that prays together stays together. Dearly beloved Julius, Patrick, and Sarah, you are here today to seal your love in eternal bond before the church and assure you of the prayers of our community that God may pour His abundant blessings on your love and help you to carry out the duties of the marriage state. And you, dear brothers and sisters, may I ask you to help them with your prayers and accept them as a new couple in our Christian community. May I ask you now to answer truthfully the following questions. Sarah, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your husband? Yes, Father. Julius Patrick, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your wife? Yes, Father. Are you both ready to raise as good Christians the children whom God will give you? Yes, Father. Julius Patrick and Sarah, since you wish to contract holy matrimony,
Please join your right hands and express your intention before God and His church. Sarah, do you take Julius Patrick here present for your lawful husband according to the right of our Holy Mother, the Church? Yes, I do. Do you give yourself to him as his wife? Yes, I do. Do you accept him as your lawful husband? Yes, I do. Julius Patrick, do you take Sarah here present for your lawful wife according to the right of a Holy Mother, the Church? Yes, I do. Do you give yourself to her as her husband? Yes, I do. Do you accept her as your lawful wife? Yes, I do. Grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. And I, by the authority of the Church, calling all those present here as witnesses, confirm and bless the bond of marriage which you have contracted. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You come in. Let us pray. Bless, O Lord, your servants, Julius Patrick and Sarah, with sufficiency of material possessions which this are symbolized, so that they may use them to attain eternal life through Christ our Lord. Amen. Let us pray. Bless, O Lord, these rings, so that your servants, Julius Patrick and Sarah, who wear them, may ever live in mutual love and broken loyalty through Christ our Lord. Amen. Wear this ring as a sign of my love and loyalty. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Julius Patrick, wear this ring as a sign of my love and loyalty. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sarah, I give this array as a pledge of my dedication to your welfare. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And I accept them. We give a warm applause to our newly married couple, Julius Patrick and Sarah. Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there when there's no getting over that rainbow. When my small list of dreams won't come true, I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. So many times when the city seems to be without a friendly face, a lonely place, it's nice to know that you'll be there if I need you, and you always smile. It's all worthwhile when there's no
and disappear. You touch me with the love ringing. I get really loose when you're near. When you're near, my loving for my friends have forgotten half their promises. They're not unkind, just hard to find. One look at you, and I know that I could learn to live without the rest. I found the best. Oh, when there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true, I can take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Without you, won't last a day without you. Lord, in your love, you have given us this Eucharist, unite us with one another and with you, as you have made Julius Patrick and Sarah one in the sacrament of marriage, and the sharing of the one bread and the one cup, so now make them one in love for each other. We ask this through Christ our Lord. Amen. Julius Patrick and Sarah, now that you have received the holy sacrament of matrimony, I admonish you to remain faithful to one another. Sarah, love Julius Patrick, your husband, and be a good wife, persevere in faith and love and holiness. Julius Patrick, love Sarah, your wife, as Christ loves his church, and live with her in the holy fear of the Lord. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads for the blessing. Amen. May the Lord bless you with by word of his mouth. Amen. May he unite your hearts in an enduring bond of pure love. Amen. May you be blessed in your children, and may the love that you lavish on them be returned to you 100-fold. Amen. May the peace of Christ dwell always in your hearts and in your home. May you have true friends who stand by you both in joy and in sorrow. Amen. May you be ready with the help and consolation for all those who come to you in need. And may the blessings promised to the compassionate descend in abundance on your home. Amen. May you find happiness and satisfaction in your work. May daily problems never cause you undue anxiety, nor the desire for earthly possessions lead you astray. But may your heart's concern be always for the treasures laid up for you in the life of heaven. Amen. And may the Lord bless you with many years together, so that you may enjoy the rewards of a good life. And after you have served him on earth, may he welcome you in his eternal kingdom in heaven. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. My brothers and sisters, may I now present to you Mr. and Mrs. Nieves. We give them a warm applause. Kaya ito yung problema ko. Kanina ko pa iniisip, paano ko sasabihin, you may now kiss the bride, naka-face mask. Bahala ka na. Julius Patrick, you may now kiss the bride. Sarah, your wife. Yan lang. Ano? Ano? Sangit mo na. It's always been about me, myself, and I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy saying I love it wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Yeah, I do, I do, I do, 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 do.
make me wanna say I do, I do, I do, I do, I do, I do. Tell me, is it only me? Do you feel the same? You know me well enough to know that I'm not playing games. I promise I won't turn around and I won't let you down. You can trust I've never felt it like I feel it now. Baby, there's nothing we can't get through. So can we say I do, I do, I do, 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 do. Oh baby, I do, I do, I do, 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 do. 'Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. I won't live without it, I won't let it go. What more can I get myself into? You make me wanna say, meet my family, how's your family? Ooh, can we be a family? And when I'm 80 years old, I'm sitting next to you. And we'll remember when we say, I do, I do, I do, 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 do. Oh baby, I do, I do, I do, 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 do. 'Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. No, I won't live without it, I won't let us go. Just look at what we got ourselves into. You make me wanna say I do, I do, I do, I do, I do, I do love you.